Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa second installment ng ating series na First Things First. Sinabi po natin sa series na ito that tiyak na may bunga kapag inuna ang una. So kapag tayo po ay natutong mag-prioritize ng mga bagay-bagay, ipaprioritize din tayo ng ating mga pangarap, ng ating mga desires. So napaka-importante po mga kapatid ng law of priority because your priority will determine your destiny. And even your priority will determine your victory. So dito po sa series na ito, mga kapatid, napaka-importante na malaman natin kung ano yung mga unang hakbang na dapat natin gawin para nang sa gayon, mas malayo-layo pa yung ating mararating. Alam po natin na importante po talaga yung pagtatapos, importante po yung ending. Pero malaki rin po ang kinalaman ng yung beginning kung may kasunod ka pang steps. Kasi minsan may mga pagkakamali tayo na unang hakbang pa lang, nalaglag na tayo, kaya na-disgrasya na tayo, nahihirapan na tayo ngayon. Kaya nga po, big deal po itong mga unang hakbang na ito. Kasi ulitin ko po, tiyak na may bunga kapag inuna natin yung una. Now, napaka-importante po mga kapatid ng mga gagawin natin. Napaka-importante po nun. But sa totoo lang po mga kapatid, before ka may gawin, may mga gagawin ka muna na kung saan preparation para dun sa mga nais mong gawin. Alam niyo po ba mga kapatid, na napaka-importante nito pagdating sa isang kampiyon. Someone said that to be a champion, you must act like one. And to be a champion, you must act like one and act like a champion. So kinakailangan mga kapatid, para maging kampiyon ka, yung kilos ng isang kampiyon, dapat ginagawa mo yon. Parang ganito, kapag ikaw ay parang lesson natin noong nakaraan, di ba, napaka-importante ng guidance, napaka-importante ng spiritual guidance. Kapag gusto natin, masimulan natin yung buhay natin ng victory. Alam niyo po, may mga nagsabi po mga kapatid, na kapag gusto mo daw makabangon sa buhay, gusto mong umayos ang buhay mo, ano daw ang una mong gagawin? Sabi ng mga experts mga kapatid, maghanap ka na mentor. Kinakailangan, may tinitingnan ka, kinakailangan, may nagsasabi sa'yo. Kinakailangan, may naggagabay sa'yo. And to be a champion, you must act like one. Hindi pwede mga kapatid na gusto mong maging ganito, pinapakinggan mo, yung hindi mo naman gusto maging ganon. Ang daming tao na ganon ang ginagawa. Nagkukonsume ng oras nila, ng panahon nila, yung mga bagay na kung saan, hindi naman yun yung gusto nilang mangyari. Ano na-feed sa'yo ngayon? So, hindi magkakaroon ng significant effect yon sa ating buhay. Again, to be a champion, you must act like one and act like a champion. So now the question is, how to prepare like a champion? Paano ba naghahanda ang mga kampiyon? Yung confidence ng isang champion, mga kapatid, malaki ang kinalaman ng kanyang preparation doon. Ulitin ko po, mahihirapan kasing humarap yan sa isang arena. Kapag yung confidence niya ay hindi mataas, at isa sa malakas magpataas ng confidence ng isang tao ay yung kanyang preparation. Kaya lang, big deal ito mga kapatid. Napaka-crucial ng preparation. The question is how to prepare like a champion. So let's look at the greatest champion who ever lived on earth. Kung paano siya nag-prepare. Ano yung mga preparasyon na ginagawa ng isang kampiyon? I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 3, verses 13 hanggang 15. Part 1, itong pag-uusapan natin ngayon. And then next week, pag-usapan natin yung part 2 nito. How to prepare like a champion. Verses 13 hanggang 15. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? 15. Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At mapapansin natin doon, then John consented. Alam niyo po mga kapatid, ang mga kampiyon ay may tamang preparasyon. Ulitin ko po, ang mga kampiyon ay may tamang preparasyon. Before Jesus began
his earthly ministry of proclaiming the coming kingdom, he went to the river of Jordan to be baptized by his cousin, John the Baptist. So knowing that Jesus was the Messiah, John thought that he could be baptized. Dapat sabi niya, dapat ako ang ibabaptize mo. Dapat ikaw ang magbabaptize sa akin at ako magpapabaptize sa iyo. But Jesus persuaded John to baptize him, saying that it was time to fulfill all righteousness. Kasi malaki po mga kapatid, ulitin ko po, malaki ang kinalaman nitong ng baptism mga kapatid, nitong ginagawang ito, malaking kinalaman nung mga preparations na yon para nang sa gayon, maging tama ang susunod na mga hakbang ng ating Panginoong Kristo. Naku, napakalaking bagay po nun. Kaya nga mga kapatid, yung action is something. But preparation is another thing. Malaki ang kinalaman kasi ng gagawin mo, ng mga hakbang na gagawin mo, kung ano muna yung mga bagay na pinaghandaan mo. So yun lang, outcome lang yun mga kapatid, yung action natin. Ang action natin ay outcome lamang ng ating preparation. So paano ka magpe-prepare? Yun ang magiging outcome natin ngayon. Kaya nga napaka-importante ng ginawa ng ating Panginoong Kristo, who is the greatest champion who ever lived on her earth. Muhammad Ali once said, I hated every minute of training. But I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. I hated every minute of training. But I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. So join me in our message today entitled, Prepare Like a Champion. Prepare like a champion. How to prepare like a champion? Paano ba naghahanda ang mga kampiyon? Alam niyo po gagawin niyo? Just make it right. Kinakailangan tama yung ginagawa mo. Kaya lang, ano yung mga tamang yon? Ito na po yung pag-uusapan natin ngayon. Number 1, in verse 13, Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Verse 14, But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? So number 1, how to prepare like a champion. Number 1 is right connection. Right connection. So John the Baptist was a big role for the success of Jesus' ministry. Napakalaki po mga kapatid ng role ni John the Baptist para sa tagumpay ng ministeryo ng ating Panginoong Kristo. In fact, ang tawag kay John the Baptist, siya yung forerunner ng ating Panginoon. So kung wala yung forerunner na yun mga kapatid, hindi magiging matagumpay yung kanyang execution na gagawin kasi nakasulat na yun eh. Sa propesya, so kinakailangan mangyari yon. Again, mga kapatid, John the Baptist has a big role sa tagumpay ng ministeryo ng ating Panginoong Kristo. So here, makikita natin that Jesus applied the law of right connection. Jesus applied the law of right connection. Alam niyo po mga kapatid, whether in business or personal success, it's all about making the right connections. Mapapersonal na tagumpay o sa business na tagumpay o sa ministry na tagumpay. It's all about making the right connections. New colleagues, employees, customers, friends, partners, and finding the people who will lead you to new opportunities. Kaya nga kapag nakakita ka ng right connection, huwag mong tatantanan. Huwag mong palalagpasin. Alagaan mong maigi. Huwag mong babaliwalain yun. Kasi maniwala po kayo mga kapatid. Lahat na nakakreate ng significant na effect, gumawa ng marka sa history, nakakita sila ng tamang koneksyon at hindi na nila tinantanan yun. Kahit tanungin natin mga kapatid, lahat na nagtagumpay, inalagaan nila yon, ginastusan nila yon. Kaya nga may isang grupo na the event of champions, if I'm not mistaken.
yung grupong yon, sinabi nila na mag-e-exert ka talaga ng effort. Mag-e-exert ka talaga ng budget, pang date mo sa kanya, pang kain mo, o kaya pang gift mo dun sa taong yon. Hindi pwedeng wala. Mag-i-invest ka para sa training niya. Kung gusto mo talaga na magkaroon ng significant na effect yung business mo o yung buhay mo. Kaya lang ito ngayon, how to find a right connection. Paano ba? Anong gagawin natin? So mapapansin natin dito mga kapatid, first, it is personal. Verse 13, Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Remember that right connection is worth pursuing. Iba kasi mga kapatid ang epekto kapag yung inutos mo lang ikaw mismo yung pumunta doon. Iba yung dating nun sa tao. Iba yung dating nun sa hihingian mo ng pabor. Kaya nga minsan may mga tao, di ba, halimbawa, ginto yung binabayad nila sa taong yun, pero ikaw gumawa ka ng paraan para lang magkaroon ka ng connection sa kanya, kahit 5 minutes lang. Pero nakita niya yung effort mo. Hindi ka na magbabayad, kapatid, ng 100,000 para lang sa masterclass niya o sa training niya, pwede ka naman mag-invest sa kanya, kaya lang bibihira yung taong ganun. Personalin mo, kapatid. Sadyain mo talaga. Kasi ang tagumpay ay sinasadya. Ganun din mga kapatid. Pagdating sa right connection, it is personal. Second, it is sacrificial. Verse 13, Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. From Galilee, napansin nyo dito sa text natin, to the Jordan. Alam nyo po ba mga kapatid, the distance between Galilee to Jordan, kung ilan? Tingnan nyo po mga kapatid. From Galilee to Jordan, nilakbay yun ni Jesus. Alam niyo po yung distance nun, 65 kilometers by road. 65 kilometers para lakarin mo yun. Si Jesus Christ mismo, kapatid, gumawa nito. So right connection, it is sacrificial. Magsasakripisyo ka talaga, hindi pwedeng hindi. Yung iba, di ba, magkano lang ang i-invest. Hindi, ikakain ko na lang ito. Abang buhay, ganyan na lang pagkain mo. Hindi, iano ko na lang to. Ganito na lang to, para sa akin na lang ito. Wala talagang mangyayari. Di ba sinabi natin, pagdating sa pera, may pantanim, saka may pangkain. Pero yung pantanim mo, kinain mo, tapos ka na, wala nang tutubo dyan. It is sacrificial. Pero imagine niyo si Jesus Christ, naglakad ng ganun katagal. Para lang magkaroon ng koneksyon na ganito, para lang makakonect siya kay John the Baptist. Third ba, kapatid? It is beneficial. Verse 13, Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. At si John the Baptist, mapapansin natin sa verse 14, ayaw niya nga eh. Kasi nahihiya siya. Alam niya si Messiah si Jesus Christ. Pero sinabi ni Jesus, hindi, kailangan gawin natin ito kasi alam niya, beneficial ito. Kaya nga, hindi ko na po ma-explain ito ng mas malawak pa. May kinalaman kasi ito. Actually, isa ito sa last lesson natin sa Amazing Bible College. Yung sa Discipleship Revolution. May laki ang kinalaman nito sa rabbinic education. Hindi ka basta-basta tatawagin na rabbi na hindi mo gagawin yung prosesong ito. Na walang ordination na nangyari, walang education na nangyari, walang gano'n na hindi nila confirm na kung saan ito ay karapat-dapat tawagin na rabbi, hindi ka basta-basta tatawagin na gano'n dati. Hindi katulad ngayon, tatawagin na ganito, tatawagin na doktor, tatawagin na pastor, pero alam niyo po yun mga kapatid, parang hindi naman halata. Madali na magtawag ngayon ng chef, parang di naman halata. So dati mga kapatid, may mga pamantayan, paano mangyayari ito? Kaya nga ganun ka-importante ito, may benefit si John the Baptist sa ministry ni Jesus Christ. Kung yung connection na yan, wala naman palang benefit na mangyayari, hindi naman pala siya beneficial, yung gagawin natin na ito, wala rin mangyayari. Napansin niyo po, right connection. Kahit nagaano kaganda, natandaan ko po noong nakaraan, ay talagang struggle po ako mga kapatid. Talagang pati mentoring namin, pati yung ginagawa ko, struggle kasi bigla-biglang
Alam niyo po yun mga kapatid, hindi gumagana ng maayos yung Mac Pro ko po na gamit, hindi gumagana ng maayos. Ang ginagamit ko, yung charger ng iPad ko. Gumagana naman siya, kaya lang mga kapatid, hindi ganun kaayos. Pero at least the same. Pero nangyari yan mga kapatid, mali yung charger na ginamit ko dati. Sabog, napansin niyo po mga kapatid. Pag nagkamali ka ng koneksyon, it's either gumana ka o sumabog ka. Napaka-importante ng right connection. Naalala ko po, nabasa ko yung sinabi ko sa inyo kanina, the event of champions.com. Sinabi nila, don't struggle in your own business or life. Learn to make the right connections and accelerate your growth. Save time and money. Huwag mo na sayangin yung buhay mo. Huwag mo na sayangin yung negosyo mo. Maghanap ka agad ng tamang koneksyon para mag-accelerate dito ng growth mo. Para makasave ka ng time mo, para makasave ka ng money mo. Di ba yun ang ibig sabihin mga kapatid ng mentoring? Ibig sabihin ng mentoring kasi, pinaiikli niya yung learning curve mo. Kasi ituturo na ng mentor yung mga wag mong dapat gawin. Para halimbawa, nagawa niya ito in 20 years, magagawa mo na lang yan in 10 years kung susunod ka. Kaya lang yung iba mga kapatid, sasayangin pa talaga yung maraming pera, yung sayang yung panahon eh. Kaya nga, right connection, number one, it is personal, it is sacrificial, and it is beneficial. Remember this, brothers and sisters, it's not about the volume of your connection, but it is more on the value of your connection. Again, it's not about the volume of your connection. It's more on the value of your connection. Hindi yan sa volume, hindi yan sa dami. Mas marami kang connection, mas matatagumpay ka. Sinabi ko nga kung paano kung nagkamali ka ng connection. Instead na gumana ka, kaya minsan yung ibang tao, nagtataka ka, ba't hindi ka gumagana? Baka mali yung connection. Isa yun sa unang i-check mo. Right? Connection. O bakit ako nasisira? Baka mali ang yung connection. Parang nakaraan, shout out, kung maririnig man ako ngayon. Maraming nag-PPM sa akin noon. Tatapusin na daw nila yung buhay nila, nagmahal lang naman daw sila. Naiintindihan naman natin yun. Nagmahal lang naman daw sila. Pero bakit ganito yung nangyayari sa kanilang buhay? Sabi ko, maraming mga factors yan. Sabi ko, pwedeng preparation yan. Inihahanda ka ng Panginoon para tumibay ka, para tumatag ka. Sabi ko, preparation, pero pwede ring punishment. Kasi baka mali yung consequence yan ng maling pagpili mo. Actually, may mga binanggit pa akong iba, pero nakuha natin mga kapatid, baka kaya ka sumasabog ngayon kasi mali nga yung koneksyon. O kaya ka gumagana ngayon kasi tama yung koneksyon. Again, it's not about the volume of your connection. Tignan natin, ano yung may value dito? Ano yung nakakapagbigay ng benefit sa akin? Kahit na ako'y mag-sacrifice. Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya lang, beneficial naman yun. Hindi ko panghihinayangan yun. Remember, ang mga kampiyon ay may tamang koneksyon. Kanyan mag-prepare ang mga champions. Ang mga kampiyon ay may tamang koneksyon. I've heard, minsan narinig ko si Manny Pacquiao, nag-invest siya ng time eh. Talagang parang sumugal siya, makita niya lang si Freddie Roach. Doon sa wildcard gym noon. Napaka-importante nun. Hahanapin mo yung tamang tao. It's not the volume of your connection. It's more on the value of your connection. Remember that your next success is connected to right people. Yung susunod na tagumpay mo ay nakakonect yan sa tamang tao. So how to prepare like a champion? Number one is right connection. It is personal, it is sacrificial, and it is beneficial. Second, ito maganda, verse 15. And sinabi dito, Jesus replied, "This time, do what I ask you to do. We must do everything correctly as God wants it." So John did what Jesus asked him to do. Number two, how to prepare like a champion?
right timing. Una, right connection. Pangalawa, right timing. Sinabi dito, Jesus replied, "This time." Right timing is the ability to choose the ideal moment to do something for the best outcome. Again, right timing is the ability to choose the ideal moment to do something for best outcome. Sa totoo lang po mga kapatid, pwedeng magpabautismo na si Jesus dati. Pero hindi pa kasi timing. Kaya niya naman gawin yun eh. Eh di ba sinabi ko nga magpinsan sila? Pwede niya nang gawin yun dati, pwede na siya mag-invest ng time, pwede niya nang gawin ito, pero hindi pa timing. Ganun din naman sa tagpong ito. Pwede rin ipagpaliban ni Jesus. Kasi nga, ayaw ni John the Baptist eh. Nagnuno siya eh, o kaya diskumpiyado siya. Pwede niya rin ipagpaliban yun. Kaya lang hindi niya ginawa. Kasi right timing na. Di ba sinabi natin dalawang extreme mga kapatid? Precrastination at procrastination. Precrastination, acting too quickly. Procrastination, acting too late. Dalawang evil siblings yan. Sisirain yan yung pangarap natin. Yung buhay natin, yung tagumpay mo kapatid. Kaya importante yung timing. Napansin niyo po mga kapatid yung masalimuot na epekto pag hindi pa timing? Na-observe niyo po ba mga kapatid yung masalimuot na epekto kapag ginawa natin ng isang bagay na hindi pa timing? For example, pagdating sa romantic relationship. Kaya sabi ko nga, sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knows. Sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knows. Alam mong mahal mo siya, pero alam mong mahal din ang tuition. Alam mo eh, pwede talaga eh. Kaya lang hindi pa timing. Remember that right thing at the wrong time is the wrong thing. Right thing at the wrong time is the wrong thing. Right thing si John the Baptist, hindi sana pa 12 years old, dinanap niya na si John the Baptist. Para 12 years old pa lang, parang rabay na siya. Kaya nga lang, hindi siya magiging katanggap-tanggap sa society nila. Tatawagin kang rabay, 12 years old ka? Never. May tamang timing sa kanila yon. At may tamang process yon. Wala makikinig sa kanya. The right thing at the wrong time is the wrong thing. Kaya nga po, pagdating sa timing, importante ang time. Kaya nga pagdating sa time, titignan natin ito, pwede itong now, next, or never. Now na ba ito? O next na? O never? Kaya nga pagdating sa application, parang po sa atin, sa installation ng mga pastors natin, pwedeng now. Pero nakalagay doon, pwedeng sa susunod na lang. Meron kasi tayong doon recommendation. Lalo na pagdating sa asawa. Kasi kung meron mang una nakakakilala, yung asawa niya. So pagdating sa recommendation doon, may now na, o next na lang, bakit? O kaya, baka naman never. Baka artista siya at hindi siya pastor. Kasi may nakakahalata nun eh. Nakuha po natin yan. Pagdating sa timing, importante ang time. Now na ba? Next na lang? O never na talaga? Ava Richardson once said that the time is not always now for everything. The time is not always now for everything. Hindi sinasabi, hindi, ang tamang timing ngayon na. Hindi. Subukan mo yung anak mo, ikasal mo. Subukan mo pagsamahin yung anak mo, 8 years old. O, sabi mo, now na. Hindi rin. Alam mo naman, darating sa panahon,
na tamang panahon yon. Pero, the time is not always now for everything. Alam natin lahat yan. Lagi-lagi, oras-oras, minuminuto ba tayong kumakain? Hindi din naman Pero importante yon. Yung gagawin natin. The time is not always now for everything. Now, ito maganda. Napaka-importante pala nito. Kaya lang, paano ko ba madidiscern yung right time? How to discern the right time? Kasi nga, ang hirap naman nito Parang, kaya nga nung si David, siniset up niya yung kingdom. Kumuha siya sa team niya ng magaling mag-discern ng time. Sons of Korah. Kinuha niya yun. Importante kasi yun. Kailan susugod, kailan gagawin ito. Importante, may wisdom na gano'n ng tao. Paano ba madidiscern yung right time? At least mga kapatid, sundan lang natin, tignan natin yung mga prinsipyo dito. Para nang sa gayon, mas magiging wise tayo na mag-discern ng right time. Okay? First, there must be an adoration. Tignan po natin ito mga kapatid, verse 15. For in this way, we shall do all that God requires. Kasi pag ginawa na natin ito ngayon, sabi ni Jesus Christ, we shall do all that God requires. So make it sure that God will be glorified. Kaya nga pagdating sa Tagalog, ganito po nakalagay doon sa verse 15. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon. Dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya, pumayag si Juan. Dito ba sa gagawin mo, kapatid, maitataas ba ang Panginoon? Masusunod ba? Maluluwalhati ba si Lord? So, right time siya. Kasi maluluwalhati pala si Lord sa gagawin natin. Nakuha pa natin, second, there must be an accomplishment. Tingnan niyo po, we shall do. Nakalagay dito, all that God requires. So, ang tanong natin dito, will you accomplish something God requires? Dito ba sa gagawin mo, may ma-accomplish ka. Siguraduhin mo lang may ma-accomplish ka kasi baka susunod, wala na. Kung may ma-accomplish ka na ngayon, baka right time na siya. Maluluwalhati mo si Lord, may ma-accomplish ka. Third, mga kapatid, there must be an agreement. So John agreed, nakalagay dito. So there must be a confirmation. Kaya nga, napaka-importante ng confirmation. Kaya nga mga kapatid, may agreement ba? Hindi, sabi ni Lord, kami daw dalawa Alam mo, sabi ni Lord, napanaginipan ko, tayo daw magiging. Yan. Magiging mag-un daw tayo Sabi ng isang tao, mag-un ka dyan. Hindi ka nagko-confirm sa kanya Pipilitin mo. Pwedeng, ulitin ko, pwedeng baka alam ng isip mo, pero sinasabi ng puso mo, dapat sabi mo sa puso mo, wag muna. Pwede naman kasing kayo talaga, pero hindi pa nga timing. Pag pinagpilitan mo yan, maniwala ka kapatid, baka masira lang. O kaya naman, baka sobra namang tagal, baka mabulok naman. Kaya napaka-importante yung timing. May agreement. Okay? Now, kapag na-hit mo yung tatlong ito, ibig sabihin, may adoration, nabibigyan mo ng kaluwalhatian ng Panginoon dyan, mayroong accomplishment na mangyayari. Tapos mayroong agreement. Malaking bagay na yun. Wag na nating pahirapan ang laban dito, pare. Kaya yung iba, hindi na makakilos-kilos. Alam mo yun, nag-procrastinate. Baka masyadong too early or procrastination or too late naman. Yung mga aksyon na gagawin natin. Jack Dempsey once said, you know what a champion is? A champion is someone who's ready when the gong rings. Not just before, not just after, but when it rings. Dapat ready ang isang kampiyon once na nag-ring na yung gong. Hindi before, hindi after, but when it rings. That's why in verse 15, but Jesus answered him, let it be so for now. For in this way, we shall do all that God requires. So John agreed. So napaka-importante ng agreement na yon. Kasi hindi pwedeng ikaw lang, di ba? Pati sa
pag-alam ng boses ng Panginoon, if you want to hear the voice of God, pwede natin tignan yung ginawa yung example sa account ni Eli and Samuel. At that time, hindi pa alam ni Samuel kung ano yung boses ng Panginoon. Kaya lang, matanda na si Eli at that time. Nakarinig si Samuel. Samuel. Punta siya sa kay Eli, pinapatawag niyo po ako? Hindi. Hindi na pinapatawag, bumalik ka na sa higa mo. Pangalawa, meron din, Samuel. Punta ulit siya kay Eli, tinatawag niyo po ako? Hindi. Sabi niyang ganon. Pangatlong beses, may tumawag ulit, Samuel. Pagpunta niya kay Eli, na-discern ni Eli, ang bihira, tinatawag siya ni Lord. Sabi niya, the next time na marinig mo yung voice na yon, sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. So napansin niyo po mga kapatid, napaka-importante, may co-discerner ka pagdating dyan. Hindi pwedeng guni-guni lang yan. Ang daming mga tao, nag-judge agad sa isang bagay, umaksyon agad sa isang bagay na akala niya yun na, wala ngang agreement eh. Kaya importante yung co-discerner. Kahit na may nagre-refuse, ang importante mayroong may authority na nag-a-agree doon. Dapat may agreement, hindi pwedeng wala. Ulitin ko kapatid, paano mo madidiscern yung right timing? Mapapapurihan mo ba si Lord dito? May adoration ba? May accomplishment ba? And then may agreement ba? Listen to this. Ang mga kampiyon ay magaling sa timing. Napansin niyo po pagdating sa TKO, galing nung timing niya. Ganyan ang mga champion. Hinahasa nila ang sarili nila pagdating sa timing. That's why timing is everything. Action is something, but timing is everything. Importante ang aksyon. Alam mo ang gagawin mo, pero dapat alam mo kung kailan mo gagawin ang dapat mong gawin. So how to prepare like a champion? First, there must be, kinakailangan mga kapatid, mayroon right timing. There must be an adoration, there must be an accomplishment, and there must be an agreement. Last, but definitely last the least. Ang ganda nito. 15. Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. How to prepare like a champion? Number 3 is right purpose. Napaka-importante ng right connection, right timing, and then right purpose. Si Jesus po ay may malinaw na rason sa kanyang ginagawa. Kasi ang purpose ang nagbibigay ng direksyon. Tandaan, hindi ligaw ang buhay ng taong may purpose. Kasi may direksyon ng purpose. Alam mo kung saan ka papunta, alam mo yung gagawin mo. And ang purpose po ay nagbibigay ng focus sa atin. Kaya nga, hindi magulo ang buhay ng taong may purpose. Now, paano mo, ito maganda dito. Paano mo malalaman kung right purpose, kung tama ba yung ipinaglalaban mo? Tama ba yung pinag-uubusan mo ng panahon? Ng oras? Tama ba yung iniiyak mong yan? Tama ba yung pinagkakapaguran mong yan? Is it right? Itong purpose na ito? Tama ba? First, na dapat natin gawin. Sabi dito sa verse 15, Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness." First, it has a great cause. It has a great cause. Remember that a great cause is something that is worth fighting for. Kaya nga pagdating sa pananampalataya natin kasi dapat alam natin yung ginagawa natin. Napansin mo yung mga mananampalataya from Old Testament pa lang, yung mga lingkod ng Panginoon hanggang New Testament, binibigay nila yung buhay nila for this cause. Kaya nga may kanta tayo, "I'm living for this cause. I lay down my life into your hands." Because a great cause is something that is worth fighting for. Ay, pambihira. Tama tong purpose na ito. Kapag may great cause ka.
You know what? There were at least two reasons for Jesus to say this. Yung sinabi niya na, it is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. Ano ba ibig sabihin nito? It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. First, mga kapatid, the baptism confirmed Jesus as the Messiah. Yung baptism na yun ang magko-confirm na si Jesus Christ ay Messiah. So, kailangan mangyari yon. Second, ito rin ay magko-confirm na si John ay forerunner ng Messiah yon. So, both Jesus and John were acting in fulfillment of prophecy. Kasi nga, the scripture prophesied that the Messiah would have the Spirit of God resting on Him. Isaiah 11:2, kinakailangan yung Messiah yon para malalaman nyo na tama siya, yung Spirito ng Diyos magre-rest sa Kanya. Di ba nangyari yon? And the Spirit of God descended upon Him like a dove and lightning. Ano ba mga kapatid? That He would be God's Son. Na yung Messiah yon, anak ng Diyos, Isaiah 9:6, Mark 1:1. O di ba dun sa baptism ni Jesus, this is my Son. Napansin natin yun mga kapatid. So napaka-importante ng mga pangyayaring ito. So John's baptism of Jesus was an affirmation that John's ministry was in accordance with God's revealed plan. If John's ministry was authentic, then the people should not ignore the one whom John was proclaiming, that Jesus is the Messiah. Napansin niyo po mga kapatid? Kaya nga may great cause ito para mapangyari yung kaligtasan, yung preaching, ay mas maging effective ito para sa mga tao. Ay kinakailangan mangyari muna ang lahat ng ito. Kaya nga pinagpilitan ito ni Jesus. Again, a great cause is something that is worth fighting for. Yung dahilan mo ba kung bakit mo ginagawa yan, may great cause ba? Is it great? Pag hindi, baka masayang lang yan. Dennis Waitley once said, champions are propelled by desire, not compelled by fear. Champions are propelled by desire, not compelled by fear. So desire for something that is worth fighting for. Kaya sabi ko, taas-taasan mo naman yung dahilan mo. Ang babaw eh. Kung bakit mo ginagawa yan, hindi sa minamaliit ko yan, pero talagang ang liit, talagang ang, walang ano-ano kadating-dating eh. Kung bakit mo ginagawa. Second, mga kapatid, una, it has a great cause. Second, it is God-centered. Jesus replied, verse 15, this time do what I ask you to do. We must do everything correctly as God wants it. So John did what Jesus asked him to do. Dapat gawin natin ito ng tama as God wants it. Hindi yung dahil gusto ko lang ito. Kaya nga sa ibang translations, diba, to fulfill all righteousness. Kung ano ang gusto ng Diyos. So ito bang ginagawa mo, yung purpose ba nito, gusto ng Diyos ito? Nakasentro ba ito sa Diyos? Listen to this. Ang true north ng isang tamang purpose ay nakasentro sa ating Panginoon. Yung true north. Kapag naliligaw ang isang tao, ang hinahanap lagi niyan, kahit yung mga navigators, yung mga travelers, ang hinahanap niyan lagi, yung true north. Paano mo masasabi na ligaw ka na? Wala ka na doon sa true north. Wala ka na doon sa ibig sabihin, doon sa sinusundan mo. Ulitin ko kapatid, ang true north ng isang tamang purpose ay nakasentro sa ating Panginoon. That's why Muhammad Ali once said, champions aren't made in the gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream, a vision. Kasi kung nasa gym lang yan, yung mga champion, atras din dyan kinalaunan eh. O diba, ang daming may New Year's resolution na naman ngayon. Puno na naman gym. Puno na naman kung ano-ano. Kung ikaw naman, makamahiya. Basta make it sure
Na mabigat yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa yan para hindi sayang. Para hindi siya dingaskugon. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream, a vision. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko madalas, when purpose is not known, abuse is inevitable. Kapag hindi mo alam ang purpose ng isang bagay, naaabuso mo ang pera mo, ang sarili mo, ang ibang tao, kasi malabo yung purpose. Bakit ka magdidegosyo? May nakaschedule po akong ipopost. I think Monday or Tuesday siya. May tinanong lang ako doon. Sabi ko, real talk, bakit gusto mong yumaman? Bakit, kapatid? Pag nagkamali ka sa paghawak ng pera, baka yan ay kasira ng buhay mo. Pag nalasing ka, kapatid, sa kayamanan o sa kapangyarihan, baka yan ang pagkawasak ng pamilya mo. Kaya nga dapat tama yung purpose. May great cause. At ito ay God-centered. Because when purpose is not known, abuse is inevitable. Ang mga kampiyon ay may mabigat na dahilan kung bakit sila lumalaban. Ulitin ko, ang mga kampiyon ay may mabigat na dahilan kung bakit sila lumalaban. Do you have a right purpose? Paano mo malalaman? It has a great cause and it is God-centered. How to prepare like a champion? Number 1, right connection. First, it is personal. Sadyain mo, kapatid. Gawin mo itong personal. Walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. At kung mayroon mang pagkakataon na ipagawa mo ito sa iba, kapatid, magfe-fail din yan. Kasi hindi naman ikaw yung nag-effort eh. Madaling malus ang isang bagay na ikaw mismo, hindi mo siya pinaghirapan. Second, it is sacrificial. Ito yung sinabi natin, ultimo ang Panginoong Hesus, naglakad siya. Bumiyahe siya ng 65 kilometers. Para lang mapangyari ito. Ang lahat ng ito. Willing ka na ba, kapatid, magsakripisyo ng time, treasure sa talent mo for this right connection? Third, it is beneficial. Ano bang benefits ng gagawin mo? Ano bang magandang, ulitin ko, it's not about the volume of your connection, but the value. Anong magiging value nito sa buhay mo? Second, mga kapatid, is right timing. There must be an adoration. Napaka-importante nito. Maluluwalhati ko ba si Lord sa gagawin ko? Kasi mga kapatid, tatagal ka sa action mo. O kaya naman, baka sobrang bilis ng gagawin mo. At make it sure, mga kapatid, maluluwalhati ko ba si Lord dito? May ma-accomplish ba akong matindi dito? At may agreement ba? May uma-agree ba? Na kung saan may authority o bang pagkakatiwalaan na voice sa gagawin ko. Third, mga kapatid, right purpose. Kasi kapag tama ang dahilan, maiiwasan ang ayawan. Kapag tama ang dahilan, kapatid, tiyak may mga battles yan eh. So it has a great cause. Yung great cause nito, worth fighting for ito. Marami ng mga tao nagsabi sa akin, tigilan ko na itong ginagawa ko. Bago pa lang, hindi pa ako naglilid ng church noon. Tigilan mo na yung mga ganyang pangapangarap. Minsan yung iba, dahil sa concern sila sa akin, yung iba naman, I think parang baka naiinggit o baka galit. Paano kapag wala kang great cause? Ayaw ka na agad. At kapag hindi God-centered, dahil gusto mo lang ganito, dahil gusto mo lang sumikat, kaya mo gagawin ito, tanda mo, kapatid, may mga joke nga ang ibang tao eh. Eto mga kapatid, let me be honest to you. Kung gusto mo daw yumaman, mag-police station ka. Kung gusto mo daw yumaman, mag-religious leader ka daw. I beg to disagree. Hindi lahat na nagpipreach-preach, gumaganda buhay. Kaya kailangan ng commitment sa ginagawa mo. Kahit na anong larangan yan, mga kapatid. Kinakailangan seryoso ka sa ginagawa mo. Kinakailangan, mga kapatid, may commitment ka sa ginagawa mo. May great cause ba ito? At unang-una, sentro ba ito si Lord? Sentro ba? At sino ba nakasentro sa gagawin mo? Pwedeng magtagumpay ka
sa pamantayan ng mundo, sa gagawin mo. Pero pag hindi God-centered yan, sa dulong-dulo, guguho pa rin yan. Kaya always check your motive. Saan ba nakasentro yung motive na yan? Pansarili? Pansariling ambisyon? Para lamangan mo ang kapwa mo o kung anumang mga bagay? Kaya nga, ang right purpose, mga kapatid, may great cause. At ito ay God-centered. Dito ako mag-i-end. Ang ganda nito, kapatid. Tignan mo maigi. Tignan natin, ha. Next week, ang ganda ng pag-usapan natin. 16 hanggang 17. Ngayon, 13 hanggang 15. Then Jesus went from Galilee to the Jordan River. He wanted John to baptize him. But John tried to stop him. He said to Jesus, I should ask you to baptize me. Tignan niyo po mga kapatid, yung 14 ha, balikan ko. But John tried to stop him. Stop! Sabi ni John. He said, Jesus, I should ask you to baptize me. You should not ask me to baptize you. Anong ginawa ni Jesus sa verse 15? Jesus replied, this time, do what I ask you to do. We must do everything correctly as God wants it. So John did what Jesus asked him to do. What's my point here? Tulad ni Jesus, hindi lahat maiintindihan ka agad. Ang importante na iintindihan mo ang ginagawa mo. Si Jesus na to. Si John the Baptist na yon. Isa sa pinakasikat at pinakapakinggan ng panahon nila. But John tried to stop him. Hindi lahat maiintindihan ka agad. Kaya pag balat sibuyas ka, hindi ka natutuloy. Hindi lahat maiintindihan ka. Kahit ako sumunod ako sa Panginoon alam ng mga magulang ko yan. Kahit sila mismo hindi agad naintindihan. Kasi parang ang dating, naku, disaster na. Tapos na. Yung mga taong totoong concern sa akin, mahal lang naman talaga nila ako Kaya nga, kung maaari, wag na lang ako magpastor. Dahil mahal ka. Kasi kapag ikaw ay nagpastor, parang nagpatiwakal ka na. Ganun ang tingin dati. Parang wala ka nang kakainin, wala mangyayari sa buhay mo. Sinira mo lang ang buhay mo. Sinira mo yung tinapos mo, yung karir mo. O di ba may gumaganyan sa'yo? Tulad ni Jesus, hindi lahat may iintindihan ka agad. Ang importante, naiintindihan mo ang ginagawa mo. Norman Vincent Peale once said, it takes struggle, a goal, and enthusiasm to make a champion. It takes struggle. Kaya nga kapag ikaw ay dumadaan sa struggle, kapatid, ibig sabihin, papunta ka na sa championship mo kasi hindi pwede magcha-champion ka na walang magno-no sa'yo. Na minsan dito pa yung pinakamabigat mahal mo sa buhay, yung mga taong kasama mo, paano kapag naging balat sibuyas ka o kaya kung sino pa naman ang dapat of all the people, di wag na. Paano kung naging ganito ka-drama si Jesus Christ? Kaya nga, hindi lahat ng drama, tama. In-stop ka lang ni John the Baptist, aayawan mo na rin, hindi mo na ililigtas buong sangkatauhan. Paano kung drinamahan ni Lord to? Nung pinahinto siya. Kapatid, okay lang umiyak. Pero huwag mong gawing habang buhay, iyakan. Floyd Patterson once said, eto mga kapatid, tignan niyo po si Floyd Patterson, mamaya pakilala ko siya sa inyo. Sinabi niya, I've been knocked down more than any heavyweight champion in the history. Tignan niyo po I've been knocked down more than any heavyweight champion in the history. Marami akong tumba. Sabi niyang ganun. Sino po ba itong si Floyd Patterson? He was an American professional boxer who competed from 1952 to 1972 and twice reigned as the world heavyweight champion. Twice nag-reign siya na heavyweight champion between 1956 and 1962. At the age of 21, he became the youngest heavyweight boxer in history to win
the title. Youngest na heavyweight champion in the history. And he was also, ito na, the first heavyweight to regain the title after losing it. Siya rin yung unang heavyweight na nakaregain ng title na yon kahit galing na siya sa sandamakmak na tumba. Sandamakmak na kabiguan. Sandamakmak na kahihiyan. Siya lang din yung muling nakabangon at naging heavyweight champion. Kaya sinabi niya, I've been knocked down more than any heavyweight champion in history. Brothers and sisters, winning is great. But if you are really going to do something in life, the secret is learning how to lose. Because nobody goes undefeated all the time. Walang ganun. Nobody goes undefeated all the time. If you can pick up after a crushing defeat and go on to win again, you are going to be a champion someday. Hindi lahat inaayunan ng lahat. Hindi lahat, kapatid, maganda ang trato ng lahat. Hindi sa lahat ng panahon, maganda ang magagawa mo. Hindi sa lahat ng panahon, mamamayagpag ka. Hindi sa lahat ng panahon. But ikaw ba, yung napahiya? Ikaw ba, kapatid, yung nagkamali? Ikaw ba, kapatid, yung tumumba at nasugatan? Pero magde-decide ka na ituloy ang laban. Kaya, nagkampiyon ng Panginoong Hesus dahil hindi siya sumuko. Kahit may mga tao na gusto nang sumuko sa ginagawa niya. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Ilang tumba na, kapatid, ang naranasan mo sa buhay? Ilang kahihiyan na ang inabot mo? Ilan na? Itutuloy mo pa rin ba? I don't know. But I believe that somebody right now na nakakapakinig ngayon, ilang beses ka na nag-fail. As a father, as a mother, as a child, kapatid. Ilang mga failures na nangyari sa'yo. And maybe somebody right now, sugatan ka bang nakikinig ng araw na ito. Nalingkod ng Panginoon, na manggagawa, na isang mananampalataya. At gusto kong malaman mo, kapatid, hindi porket nakaranas ka ng matinding failure at matinding pagkawasak o matinding pagbagsak, hindi ka na makakabangon at muling mamamayagpag. Gusto kong malaman mo, kapatid, may DNA ka ng isang kampyon. Nilikha ka ng ating Diyos. You have the DNA of a champion. Bumangon kang muli, kapatid. Ano makakagawa niyan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. He is the Alpha and Omega. He is the beginning. He is the end. He is the way. He is the truth. He is the life. He is our everything. Kung gusto mo makabangon ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, at gusto mo, kapatid, na muling magsimula, maybe this is your first time, kapatid, na gagawin ito. Mananalangin tayo ngayong oras na ito. Sabayan mo ako sa panalangin ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Amen. Ngayong oras na ito, kapatid, kung ginawa mo ito ng personal, bumangon kang muli. It's not about you. This time is not about you. Meron ka ng reason kung bakit mo ito ginagawa ngayon. May mabigat ka ng cause, may mabigat ka ng dahilan. Ginagawa mo ito para sa Diyos, kapatid, na nagbigay ng grasya sa iyo. Ginagawa mo ito, kapatid, dahil mahal mo yung Diyos na unang nagmahal sa iyo.
Ginagawa mo ito, kapatid. Dahil sa ating Panginoong Yesus, sa kabila ng pagkawasak mo, sa kabila ng mga pagkakamali mo, sa kabila ng lahat ng hindi magagandang nagawa mo, niyakap ka at minahal ka. Gawa mo ito dahil sa Jesus na hindi sumusuko para sa iyo. Magsabi ng iba na wala kang kwenta at wala kang magagawa. Kapatid, si Jesus hindi. Hindi. Somebody in this place right now, nais mo ng kagalingan, nais mo ng kalakasan, gusto mo muling makabangon, lapit ka kay Lord. Tama mo ulit yung purpose mo, yung puso mo. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters, lahat na nakaranas ng matinding sugat, pagbagsak ng mga nakaraang taon. Even yung iba, Lord, inabot pa ngayong taon na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, I speak for healing, God. I pray for redirection in life, Lord. I pray, God, for strength. I pray for peace, which transcends all understanding right now. Ngayong oras na ito, kapatid, itono mo muli ang puso mo kay Lord. Iayos mong muli yan, kapatid. Huwag ka sumuko. Hindi lahat. Maiintindihan ka. Natural yun, kapatid. Pero may makakaintindi sa'yo. Pansinin mo naman yung mga taong nagtitiwala pa sa'yo. At gustong sumulong sa'yo, kapatid. Father, I pray, God, bawat isa, Panginoon, I pray that you sharpen the discernment of my brothers and sisters right now. Mas ma-discern nila ang kilos mo, Panginoon, ngayong oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, stir up the hearts of these people right now, in the name of Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang ating Panginoon. Muli mong isuko yung sarili mo, kapatid. Sentro mo na si Lord sa buhay mo. Ibalik mo, kapatid, yung passion mo sa pagsamba. Passion sa paglilingkod. Passion. Kapag si Jesus Christ na ang sentro ng ginagawa mo, paano ka pa magigiba? Sino ba magsasabi, kapatid? Maniwala ka, kapatid. Sino ba magsasabi hindi mo kaya? Eh siya nagsasabi sa'yo, kaya mo. Redirect your life. Right now. Redirect your purpose. Balik mo lahat kay Lord. Balik mo lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. Balik mo lahat ng dahilan mo sa Kanya. Come on, just come to Jesus right now. Declare it with all of your heart. All I want is you, Lord. Oh God, touch your people right now. Just come to Jesus. All I want is you, Lord. Oh Lord. Come on, I want you to sing this song right now. Oh Lord. I'm living for this cause, Lord. Give everything to the Lord. Sige na, ikaw na sumablay, ikaw na nasaktan, ikaw na nasugatan. Bigay mo yan kay Lord ngayong araw na ito. Over everything to the Lord. Declare it right now. Oh Lord, I'm living for this cause. I lay down my life into your hand. Oh Lord, come on for the last time. With all of your heart and soul, the Lord is listening right now. Declare your affirmation. I'm living for this cause. Into your hands, Lord. Oh Lord.
Oh Lord, muli namin, Panginoon, isinisentro ang laman ng aming puso sa iyo, Panginoon. Dumating man, Panginoon, na naguluhan kami, na iligaw kami, Panginoon, ng problema, ng emosyon, ng mga pangyayari sa paligid namin. Ngayong oras na ito, Lord, hindi po namin ninahayaan na yung problema namin sa aming pamilya, sa aming karir, sa aming sarili, Lord, ang magligaw sa amin, Panginoon, sa tamang direksyon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ibinabalik mo kami sa tamang direksyon. Ikaw po, Panginoon, ang mabigat naming rason. Wala nang iba. Muli mo kaming katagpuin, Panginoon. Muli mong pagningasin ang aming mga puso, Panginoon. Lord, marami pong kaming gagawin ngayong taon na ito. Nagsisimula na kami, Panginoon, mag-set ng goals. Nagsisimula na ulit kaming pumangon, mangarap. But Lord, hayaan mo na masimulan namin ito ng tama, Panginoon. Magpadala ka po, Panginoon, ng mga tamang tao na i-build up kami. Pero at the same time, Panginoon, handa ka may lakas ng loob, Panginoon, na sabihin pag naliligaw na kami ng landas. May lakas na loob, Panginoon, magsabi, hindi na maganda nangyayari sa aming buhay. I pray, God, for right connection sa bawat isa. And I pray, God, for sharpen discernment in the name of Jesus. Spirit of God, sharpen our discernment right now para sa mga next move mo, Panginoon. And Lord, I pray for right purpose sa bawat isa. Salamat nga po muli, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Ngayong linggong ito, Panginoon, inubuksan po namin ang aming mga puso. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na maghari sa aming buhay. Salamat po. Speak, Lord. Your servants are listening. Right now, people of God, selyuhan natin ang lahat ng ating napakinggan ngayong araw na ito. Maniwala ka, kapatid. Kumikilos na si Lord at may gagawin siya. Ngayon palang linggong ito, ngayon palang buwan na ito, may gagawin ng ating Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time we declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. God bless you, church. See you next Sunday. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have joy.